Nasa ating po linya ngayon si Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOK dito sa kanilang ginawang operasyon sa paghahanap po sa sinasabing bossing o mastermind, if I may say so, na siyang nagpapalakad po nitong Pogo Hub dyan sa Porac, Pampanga. Magandang umaga po, Yusek, sir. Good morning. Good morning, Sir Ted, at sa mga nakikinig po at nanonood ng programa natin. Magandang umaga po sa inyo. Opo. Kayo po'y puyat pa. Opo, medyo kulang pa po sa tulog. O sige po. Pwede ho ba namin malaman, meron bang nahuli ang mga kagawad ng PAOK dito nga po sa Fontana, sa Clark? Ano po ang kwento dito? Meron pa po tayong dinatnan na foreign nationals, Sir Ted, at sila po ay iniimbestigahan na po ngayon. At yun nga ho, ang target kasi natin dito, sir, yung mga itong pinaka-boss, yung fugitive po na si Wang Ziyang. Ito po yung number 1 na boss dito sa dalawang Pogo Hub na ni-raid po natin sa Banban Tarlac, yung Zunyu 1 po, at yung Pogo Hub din po dito sa Porac, Pampanga. Ito po ay sa bisa po ng search warrant po na inisyu ni Judge Hermenegildo Dumlao ng RTC Malolos. 5 residential villas, Sir Ted, yung pinasok po ng mga tropa natin, kasama po yung CIDG at yung SAP at yung PAOK po dito po sa Fontana, Pampanga, for alleged human trafficking. Kasi may mga, tapos nung dumating po tayo doon, Kuya Ted, may mga dinatnan po tayo, mga dokumento na nagpapatunay na yung isa sa mga boss po na convicted dito sa Singapore sa pinakamalaking money laundering according sa history po nila, according po sa kanila. Ito pong si Zhang Ruijin, siya po ay kasama po yung kanyang common law wife na si Lin Baoying na nandun din po sa Singapore nakakulong. Tumira po dito sa Fontana kasi nakuha po natin yung mga bills po nila at ito po ay nakapangalan lahat kay Zhang Ruijin, doon po sa isang convicted money launderer sa Singapore. At yun nga ho, alam naman namin po na medyo alanganin na yung raid namin dahil almost 3 months na po nung ni-raid namin yung Banban Tarlac, yung Pogo Hub dyan po sa Banban Tarlac. At ito pong magwa 1 month na po itong sa Porac, illegal Pogo Hub nung ni-raid po namin. But may mga info po kami na yung iba pong mga nakatakas po doon ay dyan po nagtatago sa mga bila na yan. Kaya po sinalakay namin yan. Opo. So, sino ho? Meron ho kayong hawak ngayon na Chinese? Meron po, Kuyang Ted, kagaya ng sinabi ko kanina, coordinated naman po tayo sa Bureau of Immigration at sinecheck na po natin itong mga 19 foreign nationals na nakuha po natin. Opo. Of course, may mga bolts po doon. Sir Ted, 18 bolts po yun nandun. Yung isa po bukas na. At check po natin kasi ang hinahanap din po natin dito yung mga dokumento po. At yung mga passports po nung ibang tinatago nilang passport, iniipit nilang mga passport. Gusto po nating ma-recover po yon para po yung at least yung mga missing persons po na sinasabi at least pwede po natin ibangga doon sa mga passports po na nakuha natin. Opo. So ang hinahanap po natin na si Wang Ziyang, ano po ang inyong presumption? Na po actually hindi ito yung first raid na ginawa po namin. May mga raid din po kaming ginawa sa ibang lugar. Pero medyo magaling po ito ang alam po kasi namin nag-chopper pa po ito from one place to another. At yun nga ho, medyo siguro konting panahon to baka makuha na rin po namin dahil coordinated na rin po kami sa ibang foreign law enforcement agencies regarding po dito kay Wang Ziyang. Opo. Ang ating nga pong presumption, nasa bansa pa siya? Yun po ang kutob namin.
siya po ay nandito pa sa bansa. Kasi po naka-red notice na ito, hindi lang po sa atin but sa ibang bansa naka-red notice na rin po siya. Okay. Opo, ano ho ang hawak natin na anuman pong ebidensya na uugnay kay Mayor Alice Goo dito po sa operasyon ng sinasabi niyong ngayon, hinahanap ng pugante, if I may say so, itong nakatakas sa ginawa natin pagsalakay. Pati po kay Zhang Ruijin na ngayon nga po ay nasa Singapore. Yung mga dokumento po, Sir Ted, clearly po, nandun po yung pangalan ni yung suspended Mayor Alice Goo alias Guahua Ping. At magkasama po sila nitong si Wang Ziyang dun sa ilang dokumentong nakita namin dito po sa Tarlac Pogo Hub. Gayon din po sa Porac Pogo Hub. May mga dokumento rin po kami na nakita na si Wang Ziyang, nandun din po yung pangalan niya at dun sa isa pang Pogo Hub. May mga pinagsasamahan po silang mga dokumento sa mga nakikita po namin. At yun nga ho, gusto pa naming madagdagan ma-confirm po yung ibang dokumentong hawak namin. Kung yung dito po sa mga bagong na-recover naming dokumento dito po sa mga bilas na ito. Okay. Pero sir, ito hong inyong paghahanap kay Wang Ziyang na ito, basically wala naman siyang arrest warrant from any court kung hindi dahil lang sa immigration issues, no? Opo. Pero kasama po siya sa pinailan natin ng kaso, Sir Ted. Opo. Bukod po doon, talagang siya po ay wanted na fugitive sa ibang bansa. Okay. So meron ho kayo talagang yung nga nabanggit nga ninyo yung kanyang mga iba pang kaso sa abroad, pero sa ngayon po may pending na kasong kriminal, pero kung siya'y dadamputin ninyo sa visa po ng immigration laws, no? Kumbaga, ano ba ang kanyang status po sa immigration daw? Cancel na certed yung passport nito, Okay. Actually ito certed yung may 3 passport, yung pinakita po sa Senate hearing. Siya po yung fugitive na may 3 pong passport. So hinahanap po natin ito. Bukod po sa wala na pong passport ito, cancel na po yung mga visas. Marami pong violation ito dito sa immigration laws natin. Okay. Meron ho ba kayong pagkakataon na ito'y maipalabas nga ang kanyang mga latest photo para makatulong ang taong bayan sa posible hong kinaroroonan nito, o ano hong payo ng abogado nyo? Pwede naman po, Sir Ted. Actually, nilabas na rin po ito during the Senate hearing. Nilabas na po yung picture niya. Opo. Sige. So, meantime, sir, yung pong mga vault doon, gaano ito kalalaki? At yung iba pong sarado, you have to apply for another set of warrant? Opo, Sir Ted, kailangan po applyan natin yan ng break open order galing po sa korte. Kasi po, pag nag-search po kayo, hindi naman ho kaagad na kailangan buksan nyo yan. Kailangan pa po ng court order. I see. And Sir Gilbert, yun hong ito hong CCTV dun sa area, meron ba kayong pakakataon na ma-check kung talagang present siya sa lugar na ito before kayo dumating? Check po natin. Actually, kasama po yan sa kukunin po natin yung pinaka VCR po. Yung video recording nila. Ititingnan po natin kung sino-sino, hindi lang po yung hinahanap natin. Doon sa video recording na makukuha po natin. Okay. At ito pong 18 o 19 mga Chinese po ito lahat? Chinese? Iba-iba pong national, Sir Ted, So, kailangan i-check po natin kung may mga hits po ito sa immigration, kung sila po ba ay legal po yung kanilang stay dito, kung sila po ba ay mga illegal alien na. So, i-check po natin yan. At coordinated na naman po tayo sa Bureau of Immigration. Lahat ito lalaki, sir? May mga babae po. Mga ilan po kaya kung naaalala nyo? Hindi ko lang sigurado yung numbers, pero majority naman po puro lalaki. Okay, sige. So sir, ito'y tuloy-tuloy na inyo pong paghahanap nga dito sa binabanggit nyo na pinaka-bossing nitong Pogo Hubs na ito. Meantime, sir, meron ba ho tayong aasahan pa na Pogo Hub
away from Central Luzon na maaari ho ninyong salakayin anytime? Marami pa po, Sir Ted. Ano? Actually, ang PAGCOR po talagang 45 o 46 lang po yata yung naprobahan nila. And then we are still looking at around 400 na illegal Pogo hubs. Ito na po yung mga colorum na Pogo hubs na still operating sa iba't ibang lugar dito sa atin. Meron po sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. But majority of these Pogo hubs are located in Metro Manila. Opo. Yung nababalita doon sa Palawan, ano ho yun? Hindi totoo? Meron po tayong report about doon sa Palawan na yon. And and also in other places po dito sa atin, yung sila po ay namimili na ng mga lupa. Particularly po yung iniimbestigahan natin, yung mga agricultural lands kung saan po nagtatanim tayo ng mga bigas. So, ang report po sa amin is nirerentahan po nila from 80,000 to 100,000 per hectare. So, sabi ko nga parang kung sila po ay makokontrol nila through yung rental scheme na yan, baka sila na rin yung mag-control ng food security natin. Sige po, ay kung sakasakali po, pag meron na kayong kabuang detalye, kami po ay looking forward nito po yung malaman. But meantime, sir, we appreciate ang inyo pong walang kapaguran na ginagawang operasyon para po natin masawata itong sakit ng lipunan na ito na ang tawag nga po ay Pogo, ngayon po ay IGL na. Salamat po, Yusek Gilbert. Thank you rin po, Sir Ted. Opo. At ano ho kayo? Magpahinga na po kayo kasi naintindihan po namin. Papahinga na po. Medyo lobat na, sir. Lobat na. Opo. Salamat po sa inyo, Yusek Gilbert. Si Yusek Gilbert Cruz. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.